Siguradong magiging masaya itong si Cade Flores kapag siya ay na-trade na dito sa San Miguel. Natin na itong SMB, kumpara mo naman yung standing ng Beerman ngayon dito sa PBA, kumpara dito sa lineup nitong Titan Ultra. Kaya sigurado na magiging mas masaya to na makasama dito sa San Miguel yung dati niyang teammate na si JM Calma. Of course, alam na natin at sigurado ako narinig nyo na yung balita na ito si Cade Flores daw ay baka i-trade dito sa San Miguel Beerman at ang magiging kapalit naman ay itong si Motau Tuba. Matagal na umiikot yung balita na yan at mukhang ngayon ay sabi nga nila ay nag-gain na ng traction at malamang mangyari talaga. Siguro medyo sa ngayon hindi pa kaagad-agad itong gagawin ng SMB lalo na at sunod-sunod yung panalo nila. Pero oras na sabihin natin na magkaroon ng problema dito sa lineup ng San Miguel, baka talagang gagawa na sila ng paraan para kunin itong si itong si Cade Flores mula dito sa Titan Ultra at siguraduhin na magkakaroon sila ng bagong center forward na magagamit. Dahil sa ngayon, marami nakapansin na ito si Cade Flores hindi na masyadong binibigyan ng playing time dito sa lineup ng Titan Ultra at ayon doon sa mga reports na lumalabas, ang dahilan daw dyan ay pinag-iingat na nitong Northport Titan Ultra ito si Flores dahil baka ma-injure. Kasi syempre, ang player na iti-trade na, hindi yan kaagad gagamitin ng coach para nga maiwasan yung injury dahil kung ma-injure, hindi matutuloy yung trade. Kaya yan ngayon yung lumalabas talaga na balita dito kung bakit itong si Cade Flores malamang daw na makuha na nitong San Miguel Beer. Siyempre, hindi natin mayalis yung posibilidad na baka sa Hinebra na rin to si Cade Flores dahil Hinebra ngayon mas nangangailangan din ng big man. Pero ang matunog talaga report, Cade Flores to San Miguel. At siguradong magiging masaya to kapag nalipat dyan dahil siyempre, imagine mo yung sitwasyon mo sa Northport na puro sunod-sunod ang talo tapos nalipat ka doon sa team kung saan ay malaki ang tsansa na manalo ng kampyonato. Kaya good news yan para kay Cade. Samantala naman itong Meralco Bolts ngayon ay nagre-ready na para dito sa isang posibleng player acquisition nila. Ito tinitignan daw ng Meralco Bolts kung makukuha ba nila mula dito sa Converge Fiber Excels itong si Shawnee Winston. Sa ngayon kasi itong Meralco Bolts ay gusto na raw i-elevate yung game nila at magdagdag ng mga tinatawag talaga ng mga players na magbibigay ng dagdag lakas dito sa kanilang roster. As in talagang ang gusto raw ngayon itong Meralco Bolts ay ipakita sa lahat na sila ay ready na maglaro para sa isang kampyonato. Marami kasi naniniwala na itong Meralco ever since itong nanalo ng championship ay parang ang naging performance na lamang nila ay yung parang middle of the pack, parang wala nang pagbabago. Instead, hindi na nila na-follow up yung championship na nakuha nila kontra dito sa San Miguel Beermen. Kaya nga mukhang gusto na itong baguhin ngayon nitong si Coach Luigi Trillo at si Consultant Nenad Vucinic. Yung pagkuha nila dito kay Shawnee Winston, yan ang isa doon sa mga steps na pwedeng gawin nitong Meralco Bolts para matiyak na ito yung magagawa nila talaga. Kaya nga nasisiguro natin na itong Meralco, kapag nakuha niyan itong si Shawnee Winston, mag-iiba ang kompleksyon ng laro niyan dahil alam naman natin na napakahusay nitong si Shawnee Winston pagdating dito sa scoring at syempre sa playmaking. Kaya nababagay siya talaga para dito sa koponan ng Meralco Bolts. Kung sakasakali nga na itong si Shawnee Winston mapunta dito sa Meralco, hindi na sila masyadong mag-o-overrely dito kay CJ Cancino at Chris Newsome. Kaya nga magiging sabihin natin mas maganda ang itatakbo ng lineup nitong si Coach Luigi Trillo kapag nandyan na si Winston. Ang problema na lang sino kaya pwede nilang i-offer na kapalit. Baka si Bong Quinto o Alin Maliksi at isa lamang yan o dalawa lamang yan sa mga options na pwedeng ibigay nitong si Coach Trillo para sa nabanggit na player. Kaya magiging eksplosibo ang nasabing trade kapag ito'y naanunsyo.